Atcha. Ikaw po, may tanong ka? Siyempre, may tanong. Assalamualaikum. Nakasan ang boses po. Ang tanong ko po ay, bakit tinawag ng mga Kristiyano si Isa ay si Jesus Cristo? Bakit ano? Bakit tinawag siya si Jesus Cristo o kaya si Jesus Christ? Na, Ay, yun bakit ang tawag sa kanila ng mga Kristiyano o kaya yung followers niya na si Jesus Cristo o kaya Jesus Christ, bakit tinawag? bakit tinawag yun? Si Isa. Kasi ang pangalan niya si Isa eh. Ay, ang ibig mong sabihin kapatid, ang tanong mo, bakit tinawag si Kristo ay Kristo ng mga Kristiyano? Ano ba bro? Sagutin mo? Medyo magulo eh. Bakit daw si Kristo tinawag na Kristiyano ng mga Kristiyano? Mashallah, napakagandang tanong. Bakit daw si Kristo, si Jesus Kristo, tinawag na Kristo ng mga Kristiyano? Medyo tricky yung question mashallah. So yung Kristo po, anong salita ito? Kastila. Pag tinranslate mo natin sa English, Christian. So, pag tinranslate naman natin sa, actually sa English, anointed. Anointed. Tama? Kristo, anointed. At sa Arabic, Al-Masih. Yung tunay po na pangalan ni Jesus Kristo para sa ating kaalaman ng ating mga kababayan. Pag ikaw po magtanong dito sa mga Arabo, pag sinabi mo, kilala mo ba si Jesus Kristo? Ikaw po ay hindi sasagutin. At actually, hindi po nila alam kung sino ito. Ngunit pag tinanong mo kung sino si Isa Al-Masih, alam na po nila kung sino ito. Ito po ay walang iba si Jesus Kristo. Na tunay po niyang pangalan, Isa Al-Masih. Na siya po ay anak ni Birhen Maria. So ito po ang tawag sa kanya. At si Jesus Kristo sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, mga kapatid, siya po ay isinilang na miraculous. Wala pong tatay, mayroon lamang nanay. At yung iba naman na nilikha, gaya ni Adan, si Adan po ay galing lamang sa putik. Walang nanay, walang tatay. At dito naman tayo kay Eva. Si Eva po ay galing kay Adan, galing sa tadyang, na siya po ay may tatay, walang nanay. At bilang panghuli, tayo po ng mga tao na nandito sa mundong ibabaw, tayo po ang kauliwang nilikha na may tatay at may nanay. At dagdag ko sa sagot sa tanong ni kapatid, Kristo, pag ikaw ay sumunod sa mga katuruan ni Jesus Kristo, ikaw ay matatawag na Christian. Ibig sabihin, followers, Chan. Pag ikaw, Chan, Ian. Halimbawa si Vilma Santos, ikaw ay tagasunod ni Vilma Santos, ikaw ay tatawaging Vilman yan. Pag ikaw naman ay tagasunod ni Nora Honor, ikaw ay Noran yan. Karinyan. Pag ikaw naman ay tagasunod ni Pacquiao, ano tawag sa'yo? Pacquiaoan. Yun. So, ibig sabihin, kung ikaw ay sumunod o sumusunod sa mga katuruan ni Jesus Kristo, na si Jesus Kristo po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, ikaw ay matatawag na Christian. At kung ikaw naman ay nagpatuli, hindi ko na maalala kung anong taon ako nagpatuli, pero kung ikaw ay nagpapatuli din, ikaw ay Christian. At kung ikaw naman ay nagpapahaba ng balbas, gaya ni Jesus Kristo, wala po kayo makitang larawan ni Jesus Kristo na siya po ay nag-ahit rubi. Siya po ay nagpapahaba ng balbas, si Jesus Kristo. Ito ay makikita natin sa Mateo 26:39. Kung ikaw ay sumusunod doon sa gawain ni Jesus Kristo na nagpapahaba ng balbas, ikaw ay matatawag na Christian. So ilan na po ito mga kababayan
masasagot natin kung tayo nga ay tagasunod ni Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dagdag tanong. Bakit tinawag siya si Heso Kristo? Sa anong dahilan? Anong dahilan? Bakit siya tinawag si Heso Kristo? Yan bang tunay na palangalan talaga? Mulang sinilang siya o? Sa anong dahilan? Framing nga, taga-sunod. Actually, hindi si kapatid kontento sa sagot natin. Ano daw ang dahilan? Bakit siya tinawag na Jesus Kristo? Para mas bumaba ang dugo ni brother, umupo ka muna dyan, tatawagin natin ang ating doktor. Dahil pag mga critical na ang mga tanong, umiinit na ang karburador, mayroon po kami ditong doktor ng taga-tranquilize. Tawagin natin ang ating ustad, kunting ustad, para at least sa ating mga kababayan, sila man ay nakikinig, mabigyan sila ng kalinawan. Ustad! Ay, umiinit ang karburador. Andiyan ka, ustad? Ustad, at least yung mga kababayan, tumatawa sila doon sa unahan. At least napaliwanag na, pero parang kulang din sa kanilang kaalaman. Parang mayroong gusto silang gusto pang explanation. Anong tanong? Bakit daw tinawag si Jesus Kristo na Kristo? Ano ang dahilan talaga? Ano ang origin? Para man kayo, parang nagtanong kayo na ang saging, bakit banana? Parang ganun eh. Ang dito, moose. Pagdating sa Amerika, banana. Bakit? Una, medyo sabi nila, tama no? English kasi. Pero mali. Mali rin. Ang mga bato, stone sa English, okay? Pantalon, pants, okay lang yun. Sasakyan, car, okay lang. Kabayo, horse, okay lang. Ito ay mga tinatawag na common noun. Yung bang common noun? Yung bang hindi pangalan ng tao, hindi proper name. Okay? Walang sino mang magbago sana. Ang mali kasi sa mga pastor at mali sa mga pare, binabago ang proper name. Hindi pwedeng ikaw, supposing sa passport mo, Peter, passport mo Peter, bili ka ng ticket Pedro kung makasakay ka sa eroplano. Sir, Peter sa Pedro sir, pareho lang yan. Ay hindi ka talaga makasakay sa eroplano. Kung ang passport mo ay Peter, Pedro yung mo. Diyan yung passport mo, Juan yung mo ticket. Ay hindi, dahil hindi pwede babaguhin ang pangalan ng tao. Dagdagan mo man, paggaya sa akin, Romas. Minsan nakabili ako ng ticket, doon na sa pagpasok ko sa airport, nakita ko, hindi Romas ang ticket, Ramos. Sabi na nga, Romas yung, bakit Ramos yung ticket ko? Ang passport ko, Romas, R-O-M-A-S. Ticket ko, Ramos. Sa isip ko, pareho lang siguro, lahat ng spelling nandyan. Pagdating doon, hindi talaga pwede. Buti lang nandoon yung manager sa Philippine Airlines. Manager, binago niya, pinirmahan niya. Sa madaling sabi, hindi pwede baguhin ang pangalan ng tao, proper name. Gaya bang noon daw, mayroon daw sa Pilipinas, Bisaya yung Cebuano, pangalan niya Juan Taclob. Juan Taclob ba sa Bisaya? Sa Tagalog, Juan Takip. Pangit pakinggan. Pumunta ng Amerika. Matagal na doon. Nagbago, naging American citizen. Pagbalik sa Pilipinas, hindi na siya Juan Takip or Juan Taclob. Johnny Cover. Johnny Cover na ang pangalan. Pero buti yun dahil buhay. Buhay pa siya. Pero si Jesucristo wala dito eh. Ako ngayon, yun yung buhay, pwede yung babaguhin ninyo dahil buhay kayo. Kayo mismong magbago. Pero kung wala na, si Jesucristo wala na dito, babaguhin ninyo. Ay, nilukon-lukon yung tao dahil binago yung pangalan niya, wala niya dito. Kung babaguhin ko, anong pakialam? Kung baguhin ko, pwede. Dahil ako ang may-ari ng aking pangalan. Yung buhay pang tao. Pero kung wala na dito, babaguhin ninyo, Isa Almasi, ginawang Jesucristo. Ginawang Jesus Christ. Mali yun. Mali yun. Hindi yun tama. Kasi kahit sa passport ngayon, hindi pwedeng spelling. Magbago ang spelling. Okay.